Oh, ba't ngayon ka lang? Kanina pa kita hinihintay ah. Tanda-tanda ko na, pinupuyat mo pa ako. Nay, sorry po. Nag-OT kasi ako sa mall eh. Nag-overtime kami dahil holiday ngayon. Maraming tao. Sweldo ngayon, di ba? Akin nagtera. Nag-withdraw na ako, Nay, ng saktong pera lang natin. Ito po yung pambayad sa tubig, sa kuryente, at saka sa pagkain po. Kuryente, tubig. Paano yung allowance ko? Alam naman pambayad lang ibibigay mo. Nay, pwede po ba kung susunod na lang? Sakto lang po kasi yung perang winidraw ko. Tsaka kailangan ko rin po ng perang panggastos. O ang dami-dami pa niyan. Akin na nga yan. Akin na nga yan. Nay, Ayan. Nay. Ay! Mula ngayon, ako na hahawak ng ATM mo. Okay? Bakit na naman po kukunin yung ATM ko? Nagbibigay naman po ako sa inyo ng pera. Tsaka hindi naman po ako nagkukulang sa inyo eh. Tandaan mo, nanay mo pa rin ako. Ha? Utang mo sa akin lahat ng meron ka ngayon. Kaya pagdating sa pera mo, ako pa rin dapat ang masusunod. Okay? Bili ka dyan sa labas ng pansit, isang bandehado, tsaka isang kapa ng sigarilyo. Yung sukli, sa'yo na. Sige. Galante ka talaga, Mare. May pera? Akin ba to? Ay, Mars, total naman paldo ka ngayon. Bili ka naman ng mga tinitinda kong damit. Bagay na bagay sa'yo yun, lalo ka magmumukhang doon niya. Nga, Mare. Sige. Pagkatapos nito, ha, patingin ako. Napakaswerte naman talaga nito si Marioli sa anak niyo si Inan, no? Lagi siyang binibigyan ng pera. Ay, dapat lang, Sana no? all. Dapat lang. Simula nung namatay yung tatay niya, ako kaya naggapang sa kanya para mapaaral at mabuhay ko siya, no? Oy, anong tira mo? Uy, magtapon ka. Magkakatapon. Yoli, alam mo, makikisingit lang ano, responsibilidad natin mga magulang no na pag-aralin yung mga anak natin, pero di naman ata nila obligasyon na bayaran yun sa atin. Yun na. Huwag mo kaya kaming pakialamang mag-ina. Tama. Ganun. Palo. Pasensya na ha. Nay Mirna, maraming salamat po sa treat niyo ha. Tsaka happy birthday po ulit. Oh, yun. Alam mo naman, basta mahal na anak ko, ay mahal ko na rin. Yun, no? Botong-boto talaga sa'yo si Mama. Di ba? Eh, babe, paano naman ako? Sila ba papakilala bilang boyfriend mo sa nanay? Basta babe, bigyan mo pa ako ng oras. Alam mo naman yung si nanay, sigurado ako magwawala yun kapag nalaman niya may boyfriend ako. Eh paano? Natatakot lang yun siguro na mawawala na siya na mahuhut-hutan. Diba? Totoo naman eh. Aba, akalain mo ba naman? Kawawa naman to si Ina. Abay, inasa na lahat ng responsibilidad ng pamilya sa kanya. Panay pasugal. Di ba? Isipin mo naman, may kapatid nga siya. Ayaw naman magtrabaho. Ikaw ba? May natitira ka pang naiipon para sa sarili mo. Meron naman po. Ang totoo po niyan, rumaraket po talaga ako ng online selling ng makeup tsaka ng mga damit. Para yun po yung panggastos ko sa sarili ko tsaka para may ipon po ako. Alam mo, napakabait mo talagang bata. Pero, iingatan mo rin ang sarili mo, ha? Baka kumapano ka naman yan. Opo, 9 year na. Ingat. Ay, paano? Mamaya na lang, ha? Boyfriend mo na ba yan? Ha? Ano? Sabi mo nanliligaw pa lang to sa'yo. Eh bakit naghahalikan na kayo dito? Dito pa sa labas? Uy, Yoli, matatanda na itong mga bata, oh. Hindi na bata actually, eh. Kaya dapat, hayaan mo, oh. Alam na nila ginagawa niya, no? Di ba? Huwag talaga kahit kailan epal kay. Kinukonsinti mo pa ang ginagawa ng anak mo.
Kaya pala. Kaya naman pala, kaya mo pinapakialaman at sinisita yung perang binibigay sa akin ng anak ko. Kasi, ikaw ang gusto mong makapanghut-hot sa anak ko. Akala mo, sa tingin ko, kaya ka natatakot mag-boyfriend tong anak mo dahil pag nag-asawa, wala ka nang aasahan dahil ikaw ang nanguhot-hot, dahil ikaw ang nakasandal sa anak mo. Kala mo kung sino ka, ha? Hut-hot ka mo, ha? O ito? Ulo ka? Ano? Ay! Nay! Nay! Tama na! Nay! Ano ba, Nay? Tama! Nay, tama na po! Nay, wala na po bang pagkain? Nauubos na, kaya bumili ka na lang ng pandesal dyan sa labas. May bisita kasi tayo eh. Bisita. Ate, si Mariel nga po pala. Girlfriend ko. Buntis si Mariel. Pinalayas na siya sa kanila ng pamilya niya, kaya dito muna siya sa atin titira. Dito titira? Nahihirap na nga tayo sa pang-araw-araw eh. Tapos magdadagdag pa tayo ng isa dito. Ano naman ginusto to, ate? Tsaka, dyan na yan eh. Tulungan mo naman kami, ate. Diba? Bawi na lang ako sa'yo pag nagkatrabaho na ako. At sa akin mo pa talaga ipapaako yung nabuntis mo. Kagawa-gawa ka ng kalokohan tapos hindi mo kayang gawin yung responsibilidad. Siya na yan, Ina. Hoy, wala ka na magagawa. Kesa naman sa ibang tao mo ibigay yung pera mo. Nay, hindi humihingi ng pera sa akin si Randy at saka si Mirna. Sa inyo nga napupunta lahat ng pera ko eh. Wala na nga natitira sa akin eh. Why, ano, magsusumbatan tayo? Ha? Ano? Magbibilangan tayo? Sa atin, dami-dami mong pera. Pinagdadamot mo. Akala mo pa hindi ko nakita yung pera na tinatago mo sa bag mo? Ano? Ano? Totoo ba to? Ha, Ina? Pinagtataguan mo ko ng pera, ha? Totoo yun, Nay. Nakita ko yung perang tinatago ni ate sa bag mo. Oo, meron akong tinatagong pera. Dahil yun sa mga ibang nirarakit ko. Dahil kailangan ko rin ng pera. Para saan? Para ibigay dun sa Mirna na yon? Dun sa Randy na yon, ha? Na hindi nga sila humihingi ng pera! Kung tutusin, mabubuti nga silang tao dahil tinutulungan nila ako eh. Samantalang kayo, tinanong niyo ba kung kumain na ako, kung pagod ba ako? Parang hindi nga anak yung turing mo sa akin eh. Huwag mong questionin ang pagiging nanay ko sa'yo. Wisit ka. Wisit kayo lahat. Maaga-aga aalatin ako sa inyo. Nay, ano ginagawa niyo? Kinukuha ko yung pera tinatago mo. Kulang pa yung binibigay mo sa amin eh. Kailangan ko to. Nay, pwede ba tingilan niyo? Pera ko to eh! Pera ko to! Nay, sorry, hindi ko po sinasadya. Sorry.
Wala kang utang na loob. Pagkatapos ng lahat ng ginawa ko sa'yo, ito ay susukli mo, ito ay gaganti mo, ha? Ito, ha? Hindi dahil sa akin, hindi ka magiging tao. Hindi ka makakapag-aral, hindi ka makakapagtrabaho. Ako ang nagpalamon sa'yo. Ako ang nagpalaki sa'yo. Kaya wala kang karapatan. Wala kang karapatan na questionin ako. Naiintindihan mo na, naiintindihan mo. Ha? Aray! Nay, tama na po! Ayan! Lumayas ka! Lumayas ka! Nay, huwag naman po! Nay, Ayan! Nay, tama na po. Aray na. Ayan! Kayat wala akong anak na pagdamot! Wala ngayon, tinatakoy na kita. Ano, ayos lang kayo. Pag meron pa, yun lang ha. Thank you, pare. Thank you sa pagpunta. Salamat, O, salamat. eto pa ha. O, ito. Kain lang kayo. Maraming Sino ba? handa. Oh, cheers na. Kain lang po kayo ha. Okay na Salamat kayo po dyan? sa Gusto pagpunta. niyo ba? Babe, parang may problema ba? Parang malungkot mukha mo. Birthday ko, babe. Oh. Naalala ko lang kasi bigla si Nanay at si Banjo. Tagal na kasi ako walang balita sa kanila eh. Pwede ba sa ibang araw, bisitahin ko sila para naman mag-ayos na kami. Oh, sige, babe. Kung yun ang gusto mo, okay lang. Baby. Kulang po kayo, ha? Dahil pa pagkain dito. Apo ko! Ganda-ganda ka mukha ng lola. Cute talaga. Grabe naman, ma. Wow! Ang engrande naman pala ng birthday mo, Randy. Grabe naman, ma. Wow! Ang engrande naman pala ng birthday mo, Randy. Akala nyo siguro, hindi namin malalaman kung saan kayo nakatira, no? Diyan kayo nagkakamali. Wow. Pa-shade-shade ka pa ha? Hindi ka invited. Huwag mong pakilaman shades ko. Ina! Ang tagal mong hindi nagbigay ng pera sa sariling pamilya mo, ah. Yung pala, dito mo lang sa mag-inang ito ibibigay ang pera mo? Nakakahiya po sa mga bisita. Pwede ba wag dito kasi marami yung bisita eh. Nakiya yung mga yan. Uy, pwede ba huwag ka sasabat-sabat? Oo nga, Respetuhin mo nanay ko. tama. Eh, si Raulo pala to eh. Ha? Pupunta-punta kayo dito sa bahay namin, tapos sasabihin nyo, respeto. Si Raulo! Si Raulo ka pala eh! Lumayas ka dito! Lumayan! Tigilan mo! Kapal yung mukha mo! Patas mo kapal kayo! Lumayan ka dito! Sige na, awat na. Yan, hindi ka invited dito! Dahil sa iba, umuwi ka na! Aalis na kami! Ay, isapan nyo! Yan, isapan nyo! Padahan! Dito! Talaga, irereklamo ko yan! Halika na! Ireklamo natin yan! Ay, nako! Hindi naman po pwedeng habang buhay ka lang nabibigyan ng pera ng anak mo. Mali naman yun, Kap. Eh, anak ko pa rin yan eh. Kahit anong mangyari, Kap, may responsibilidad pa rin siya sa amin. Sa akin din, Kap. Siyempre, di ba? Kailan ba may anak? Oo. Di ba, ate, alam mo naman yan eh. May kailangan ako suportahan na bata. Di ba, sinabi ko sa'yo yun. Kapal yung mukha. Wow. Ay, ang kapal ng mukha na mag-inang to. Talaga? Ha? Talaga? Ikaw, try mo kaya, magbanat ka kaya ng buto. May anak ka. O, talaga. Talaga. Bakit? Teka. Tama na. Wow. O sige na, para matapos na. Bibigay na lang ulit ako ng pera sa inyo. Panggatas ka na. Doon na tayo, ha? Meron ka ng panggatas.
Babe, magpahinga ka naman, ha? Sales lady ka na sa umaga. Online selling ka pa. O tapos ito, titinda ka ng ulam. Eh babe, halos puwet ka na sa kung ano ng trabaho ah. Babe, wala ka nang halos tulog. Baka naman mapano ka niyan. Tapos yung iniinda mo pa, ang sakit lagi ng ulo mo. Babe, kaya ko to. Tsaka, para mabigyan ko rin sila nanay. Babe, eh baka naman magkasakit ka na niyan. Tapos nag-aalaga ka pa ng anak natin, ha? O sige, babe. Kinakausap ko naman si Bossing at mukhang mapopromote ako. Kaya huwag kang mag-alala. Kapag na-promote ako na magbibigay sa hinihingi ng nanay mo. Ha? Kaya lang ako, babe. Gusto mo tulong kita? Anong kailangan mo? Ayos ka na ba, babe? Masakit na ulo ko. Tubig. Babe! Ma! Ma! Ikaw. Ma, patulong! Saan buod mo? Kamusta na anak ko? Dumaan lang ang doktor. Ano daw, may pumutok daw na ugat sa utak niya. Pero okay naman daw, mataas naman daw yung chance niya mag-survive. Sinabi nga sa akin kanina sa doktor, ano daw yung aneurysm daw yun eh. Namamana daw yun sa pamilya niyo. Yun din ang pinapakay ng tatay eh. Kasi naman, hindi lang naman ganun di ba? Pagod at stress din naman sa kakahanap buhay, kaya inabot ni Ina yan. Halos hindi na natutulog yung anak mo. Kakahanap buhay para may maibigay sa inyo mag-ina. Tita, ito po. Tulong sa operasyon ni ate. Alam mo, kung sisingilin nyo lang yan sa ate mo, wag na lang. Wag na lang. Hindi po. Hindi. Kung saan namin binibigay. Nangutang ako, pero ako ang magbabayad niyan. Para man lang makabawi kami sa lahat ng kasalanan namin sa kanya. Salamat. Salamat. Ito ka na. Huwag ka muna masyado magsalita. Makakasama sa'yo. Katatapos mo lang operahan. Sabi ng doktor, kailangan mong magpahinga ng mabuti. Babe, nagtulong-tulong kami para makabuo ng malaking pera. Para sa operasyon. Pasensya na po sa abala. Naku, wala kang kasalanan. Kami nga may kasalanan sa'yo eh. Sobrang pinressure ka namin para magbigay ng pera sa amin. Eh, ito po napahamak ka tuloy. Ako din, ate. Sobrang pasensya na. Pasensya sa lahat ng ginawa ko. Babawi ako, ate, ha? Babawi ako, ate. Babawi ako. Sabi ko sa Diyos, nangako ako sa Diyos na sabi ko, ilayo ka lang niya sa kapahamakan
hihinto na akong magsugal. Hindi na ako magsusugal, anak. Ibalik ka lang niya sa amin, nak. Patawarin mo kami, nak. Sana patawarin mo kami. Anak. Ay, matagal ko na po kayong pinatawad. Totoo niyan, matagal ko na talagang gusto magkaayos tayo. Dahil kahit kailan, pamilya ko po kayo. Mahal na mahal ko kayo. Mahal na mahal ka namin. Nang dahil sa kanyang bisyo, sobra-sobrang sustento at pera ang hiningi ni Yoli sa anak niyang si Ina. Nalimutan ni Yoli na ang anak niya ay may sarili na ring buhay at pamilya. Sana ay maging paalala ang kwento nito na kung minsan dahil sa pera ay nakakalimutan na nating maging mabuti sa iba. Huwag sana nating hayaan na sirain ng pera ang samahan at pagmamahalan ng ating pamilya. Tulad ni Ina sa una nating kwento, lumaki ang binatang si Aaron na may hinanakit sa sariling ina. Bagong silang siya nang iwan siya umano ng kanyang ina sa ibang tao. Merong ibang family na nag-alaga sa akin na hindi related talaga sa amin or sa akin. Ayun, sila yung nagpalaki sa akin. Anong dahilan? Yun kasi yung tanong na hanggang ngayon nasa isip ko pa rin na gusto kong masagot. Kung bakit ako iniwan, bakit ako pinamigay. Pero nang aming makausap ang ina ni Aaron na si Rowena, iba ang kanyang kwento. Nagtrabaho po ako sa pinsan ko sa Alabang. May tindahan po kasi siya doon, pinagbantay ako. Tapos, nung pag-uwi ko po ng gabi, wala na po doon si Aaron. Hinanap ko po sa tita ko. Kasi yung tita ko po na yun, nagninegosyo po siya. Kliyente niya po. Ngayon, natuwa daw po kay Aaron. Sabi po ng tita ko, hinihiram lang naman for 2 days ibabalik din. Pero hindi ko po siya pinamigay. Wala po akong alam na ipapahiram siya ng tita ko. Wala po akong magagawa kasi unang-una hindi ko po kilala yun. Yung tita ko po nakakaalam. Ang pinaliwanag na lang po niya sa akin, magkakaroon naman daw ng magandang buhay. 8 taong gulang si Aaron nung magsimulang umasim ang pagsasama ng mag-asawang kumupkup sa kanya. Ito ang nagtulak sa nanay-nanayan ni Aaron na ibalik na siya sa tunay niyang ina. Pero hindi raw inaasahan ni Aaron ang naging pagtrato sa kanya. Yung nanay ko that time is nananakit kasi siya. Nananakit siya. Hindi ko alam kung bakit. Pero ang naalala kong sinabi niya sa akin one time na naiinis siya sa akin kasi kamukha ko daw yung tatay ko. Kasi po, galit po ako sa ama. Magkamukha po kasi. Tsaka buntis po kasi ako doon sa isa ko. Parang siya po yung napaglihan ko. Sa kasalukuyan, nasa edad 27 taon na si Aaron at nagtatrabaho bilang caretaker ng isang photo studio sa Quezon City. Sa paglipas ng panahon, imbis na bumuti, lalo lamang daw naging masama ang relasyon nilang mag-ina. I cut the ties, pinutol ko yung connection. Kasi merong panahon na magme-message siya sa akin or sa aming magkakapatid kung kailan may kailangan siya, manghihiram siya ng pera. Parang nakakasama naman ang loob yun na kakamustahin ka lang kapag may kailangan. Siyempre po, tatanggapin ko na lang kasi may kasalanan ako eh. Kahit naman po mag-chat ako, hindi naman din po nila ako nire-replyan. Sana patawarin na niya ako. Doon sa nagawa ko sa kanya nung maliit siya. Bilang hiling na rin ni Rowena ng kapatawaran, sinikap ng aming programa na tulungan siyang makausap na ang anak. At dito na bumuhos ang kanilang emosyon. Alam ko naman yung kasalanan ko yun. Pasensya ka na rin sa akin.
sobrang masaya. Masaya. Hindi ko po yung na-expect actually na akala ko yung wala akong mararamdaman. Akala ko galit pa rin ako sa mind love ko, pero nung nakita ko siya, nawala lahat. Oo. Malori mo. Pasensya ka na ano kita nung maliit ka. Tsaka ako napabayaan ko kayo. Bilang selebrasyon ng simula ng paghilom ng mag-ina, narito ang aming mga sorpresa para sa kanila. Dagdag tulong sa hanap buhay ni Aaron ang mga pangkabuhayan showcase na ito. Merong merienda business, dagdag paninda tulad ng RTW clothes at bags, at tablet. Para kay Rowena, isang komportableng living room showcase. Ay, yes! Siyempre, hindi mawawala ang Wish Ko Lang savings, karagdagang tulong pinansyal para sa mag-ina. Kasi maraming salamat po sa lahat ng tulong niyo po sa amin. Malaking bagay po ito para sa amin at sa aming pang-araw-araw. Mga kapuso, lagi po nating tatandaan, hanggang hindi tayo napapagod, humiling at maniwala, hindi tayo mapapagod, lumaban sa buhay. Para sa ibang mga kwentong itinampok ng Wish Ko Lang, i-follow lang ang Facebook page ng Wish Ko Lang at GMA Public Affairs. Mag-subscribe na rin po sa GMA Public Affairs YouTube channel. Ako po si Vicky Morales at ito po ang Wish Ko Lang.